Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Ayan, bagong New Year 2026. So, matagal din tayong hindi gumawa ng video. It's because we are busy sa trabaho. So, ngayon, maraming pangyayari. May mga namatay na mga politiko, may mga nakulong. Pero yung sa flood control, wala pang nakukulong na malaking isda. Hinahanap nila yung malaking isda, wala pa. May mga naging kapalit sa gobyerno, may mga umalis, may mga nag-retire, yun. May mga nagpalit-palitan lang. So maraming mga pangyayari, pero ang nakatawag pansin sa akin ay itong tungkol sa karapatan na nagpunta doon sa Mindoro at parang nakikialam daw sa nangyayari doon sa kanila kasi nga yung mga NPA, yung mga makakaliwang grupo ay binomba daw ng mga militar. Yun ang sabi nila. So una, inalam ko muna kasi karapatan, kabataan, akbayan, parang iisa lang sila. So ano ba talaga ang karapatan? So ang karapatan ay Alliance for the Advancement of People's Rights. So ano sila? Human rights pala. A major Philippine Human Rights Alliance of organization and individuals. So na-form sila noong 1995 that documents violations, advocates for rights, political, civil, economic, social, cultural, provides legal aid and campaigns against state abuses like extrajudicial killings kagaya kay PRRD na nandun na sa ICC. Yun. And then, enforce disappearances and political prisoners working across the country for justice, especially for the marginalized. So, nabilong pala sila doon sa human rights. Pero alam naman natin na kapag civilian ang biktima, hindi mo sila makikita. Pero kapag ang kauri nila, dun talagang mag-aal sa balutan sila at pupuntahan kanila. So, ang nangyari kasi dito, sinasabi na mga miyembro ng karapatan sumugod sa OXI. Nasaan ba ang OXI? So, dito sinabi na nagkaroon ng komosyon sa isang peace rally sa Mamburao, Occidental Mindoro, matapos umanong makigulo ang ilang miyembro ng karapatang Southern Tagalog sa lugar na pinangyarihan ng aktibidad. Meron nga siyang video, yung video i-play ko na lang mamaya para marinig nyo yung pagpunta ng mga miyembro ng karapatan at kung ano yung sinagot sa kanila ng mga tao. Nananawagan ang mga tagapag-organisa ng rally sa lahat ng sektor na igalang ang karapatan sa malayang pagpapahayag at panatilihin ang kaayusan sa mga pampublikong pagtitipon. Nasa OXI ang mga miyembro ng karapatan upang imbestigahan umano ang nangyaring engkwentro sa Abra di Log at pagkamatay ng dalawang estudyante at hinihinalang miyembro ng NPA. So kung estudyante ka, bakit ka nandun? Yun ang tanong. O tingnan mo ito, mga mukha nito parang hindi na mapagkatiwalaan. Galit pa sila. O ito, wala nang COVID pero bakit nakamask pa rin sila? So, hindi sila nagpapakilala. Itong isa lang, siguro itong leader, siya yung matapang na nagpakita. Wala talagang mangyayari sa ating bayan dahil labas-masok sa gobyerno ang kanilang mga kaalyado. So, kung malalaman natin si Franz Castro, siya ay nasa Congress, sa 19th Congress, pero hindi na siya nanalo dahil tumakbo siya sa pagkasenador. At si Sator Ocampo ay isa din yan sa kanya bayan muna. Sila yung mga kontra or kaaway ng gobyerno. Pero alalahanin natin na sa 19th Congress, si Franz Castro ay nakipag-alyado kay BBM. So tingnan natin kung ano ang gagawin ni BBM ngayon na umaalsa na rin si Franz Castro. So ito yung sinabi ni Franz Castro. Ito, ang sabi ni Franz Castro.
na ginulo mo, BBM, ang mga kabataan sa Mindoro, maglabasan na tayo ng amoy. Ikaw lang naman ang may hawak ng pondo sa Pinas. Lahat ng pag-uutos mo, sinunod namin. O, di ba? Kasi kung maalala nyo, during sa budget hearing last year, noong 19th Congress at saka sa hearing ng Quadcom, isa si Franz Castro sa talagang gumisa kay VP Sara. Pero, wala siyang nakuha kay VP Sara dahil ito ay lumalaban sa kanya. Hindi siya nire-respeto. Kung maalala nyo na tinawag niyang puset si VP Sara at tinawag din siya ni VP Sara ng kriminal or kidnapper ng kabataan. So, sa kasalukuyan nga ay yung appeal niya ay nireject ng Court of Appeals or CA. Dahil yung kanyang pagka-convict ay talagang convicted na siya. Pero ang tanong, bakit nasa labas pa rin siya? O, di ba? May influensya siya. So, pag nagkataon, kung hindi huminto ang pambobomba sa mga kapwa niya, mga NPA, siguro maglalabasan sila ng amoy dahil may alam to. Kasi ito ay sumunod din sa script na ginawa ng Congress last year. Nung nasa Tuadcom hearing sila at saka nung nasa budget hearing na nagkaroon ng impeachment tapos binasura naman ng Senado dahil ito ay pinawalang bisa ng Korte Suprema. So, yun ang problema ngayon dahil na sila, nagka-clash na. 'Di ba? Dati sabi peaceful, labas-masok yung mga NPA, kabataan, bayan muna, ECT, teachers party list at saka itong karapatan. So, ang karapatan ay wala pala silang party list. Isa lang silang grupo ng katulong or kasagabay ng human rights of the Philippines. So, ikaw, ano ang masasabi mo sa ginagawa ng NPA sa kasalukuyan? So, kung ikaw ay isang estudyante, mag-aral ka, huwag kang sumama. Sayang naman yung ginagastos ng mga magulang mo. Tingnan mo, ito si si Raul Manuel. 'Di ba? Grabe yung paggigisa niya kay VP Sara tapos yung NPA. O ngayon, ito, isa siya sa mga nagsabi na stop the attacks of the Mindoro, sa mga taga Mindoro. Yung mga tao doon, stop daw yung pag-atake. Paano hindi atakihin? Umaatake din ang mga NPA at marami sila. 'Di ba? Nako, mga kabataan, mag-aral kayo mabuti. Kasi pag hindi kayo nag-aral, dyan lang kayo. Magpapatayan kayo ng mga sundalo, kapwa Pilipino. So, ginagamit kayo ng leaders nyo, tapos yung mga pagkain nyo, hindi masarap, mga noodles lang, pero yung amo nyo, billions ang nakukuha sa Congress dahil sila ay mga kurakot. At kahit na billions ang nakuha nila, hindi sila nakukulong. Kayo ang nakikipaglaban, kayo ang nakikibaka. Makibaka. Bagsak ang gobyerno. Ganun, yun yung gusto nyo. Kasi pag bumagsak ng gobyerno, kayong papalit. So, ngayon, papayag ba ang gobyerno? Syempre hindi. Bubumbahin kayo doon. Kawawa ang mga parents nyo, ang mga magulang nyo na nagpaparal sa inyo. So, kaya, umalis na kayo dyan habang maaga pa. Mag-aral at mamuhay ng tahimik na walang problema. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye! Don't forget to share, like my video. Magbabalik na po ang Pinoy Crow TV.